Dikit sa panibagong 2028 survey o presidential survey ng Pulse Asia sina Senator Raffy Tulfo at Vice President Sara Duterte. Kaugnay nito, sapat na kaya ang datos upang mapigilang maging presidente muli ang isang Duterte at pamamayani ng panibagong pangalan sa gobyerno? Upang dalhin tayo sa pulso ng politika, makakasama natin dyan si Tala Lopez. Naniniwala si dating Presidential Advisor for Political Affairs na si Ronald Llamas na matatalo ni Senator Raffy Tulfo si Vice President Sara Duterte sa matagal pa. Ngunit mainit ng usaping 2028 presidential elections. Sa panayam ng Politiscoop kay Llamas, sinabi nitong malaki ang inangat na puntos ni Tulfo kumpara kay Duterte na patuloy na sumasadsad ang voter preference. Ayon sa dating opisyal, posibleng magpatuloy pa ang paglugmok ng ratings ni VP Sara kapag patuloy ang kanyang pananahimik sa issue ng West Philippine Sea. Siya ay bababa by increments, hindi naman dramatic. Pero may trend na pababa. Pero yung mas phenomenal ay nalalampasan na siya ng isa na hindi, at least publicly, walang suporta sa China. No? Meron pa mga banat sa China na paunti-unti. Yun yung lumalampas sa kanya. At siya natahimik sa usapin ng ating kasarinlan, sa usapin ng agresyon ng China, ay bumababa na. At tingin ko patuloy na bababa sa kanyang pananahimik dito sa West Philippine Sea. Sa kanyang pananahimik dito sa ating historic victory sa UNCLOS. At ang tataas ay yung nagsisimulang bumanat. Magugunitang halos magdikit sana sina Senator Raffy Tulfo at Vice President Sara Duterte sa pinakabagong 2028 presidential survey ng Pulse Asia Research Incorporated, kung saan 35% ng mga Pilipino ang nagsabing iboboto nila si Tulfo sakaling idaraos ang halalan ngayong araw, habang 34% naman ang nagsabing si Duterte ang kanilang gusto maging presidente. Samantala, hindi naging matunog sa masa sina House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at Senadora Risa Hontiveros sa pinakabagong 2028 presidential survey. Ito ay matapos nakakuha lamang ng 1% na rating si Hontiveros at 0.5 lamang ang nakuha ni Romualdez. Pumangatlo naman sa survey si dating Vice President Leni Robredo na mayroong 11 points. Kasama rin sa listahan sina Senator Amy Marcos na mayroong 5 points. Dating Senator Manny Pacquiao na may 3 points at Senator Robin Padilla na may 2 points. Isinagawa ang survey ng Pulse Asia nitong March 6 hanggang March 10 ngayong taon, kung saan sumagot ang nasa 1,200 adult Filipino respondents. Sa kaugnay na balita, pinabulaanan ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang planong sumungkit muli ng pwesto sa gobyerno sa 2028. Bagamat nagpapasalamat si Zubiri sa kanyang nakuhang suporta mula sa survey, ay sinabi nitong balak na niyang magretiro sa politika matapos ang halos 3 dekadang serbisyo sa publiko. Ako si Tala Lopez para sa Kwentong Politiko.